sinulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa ayon sa nasusulat. Kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong kabalisahan sapagkat siya ang kumukupkop sa inyo. Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian, kasama ni Kristo. Sa Kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Sinulatan ko kayo sa tulong ni Silvano, isa nating kapatid na lubos kong pinagtitiwalaan. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito ay nais kong palakasin ang inyong loob at patunayan sa inyo na ito nga ang tunay na kaloob ng Diyos. Manatili kayo sa biyayang ito. Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia, mga hirang na paris ninyo. Kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Buong giliw kayong magbatian bilang magkakapatid kay Kristo. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat, mga tagasunod ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Umawit silang nilikha sa langit, ang iyong ginaway siyang dinadalit. Ang katapatan mo poon ay inaawit, sinong kaparis mo doon sa itaas, walang ibang Diyos na iyong katulad. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sayo'y sumasamba, sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon ika'y pinupuri, ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 alagad at sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano dumampot man ng ahas o uminom ng lason at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay. Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Jesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumagawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin,
Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo na sa panahon ng Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Happy Easter pa rin po sa inyong lahat mga kapatid. Pero sa araw na ito tayo ay nakakulay pula sapagkat isa pong natatanging kapistahan ang ating pinagdiriwang ngayon. Isa sa 4 na ebanghelista, si San Marcos, ang nagsulat hindi lamang ng salita ni Jesus kundi ng mga bagay tungkol kay Jesus. Sa ating ebanghelyo ngayon, sinasabi dito, pumunta kayo, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Para bang ito pong Easter season na ito, sabi nga ang ating awit ay Alleluia. Naalala ho ninyo yung pong damdamin na naghari sa atin noong pong Easter Sunday? At dapat hanggang ngayon yan. Kaya nga siguro mahaba ang panahon ng Easter season sapagkat para nandoon, taglay-taglay natin, ibinabahagi, pinagkukwentuhan natin. Hindi kung ano-anong pinag-uusapan ho natin. Hindi ho yung latest kung anong latest na mabibili, makakainan, mapupuntahan. Pero sana ho ay araw-araw, nandoon pinagkukwentuhan natin ang mabuting balita. At pag sinabi nating mabuting balita, ay hindi lamang po yung nabasa natin sa Biblia. Ay hindi lamang po yung ating nabasa sa ating gadget, sa ating pong mga binabasa sa dyaryo, binabasa sa online. Pag sinabi nating mabuting balitang pinag-uusapan at ipinahahayag natin ay yung mga ginawa ni Jesus. Hindi lang ang mga sinabi ni Jesus. Ito'y maganda hong paalala sa atin. Bago ho matapos ang isang araw, wag lang ho nating balikan kung ano ba yung ating mga nasabi at narinig. Higit pa sa mga nasabi mo at narinig mo, ay ang mga nagawa mo, ay ang mga ginawa mo. Kaya nga pag sinabi nating mabuting balitang sinasabi ni Kristo, pumunta kayo sa lahat ng panig ng buong sanlibutan, at ipahayag ninyo ang mabuting balita, ipakita ninyo sa inyong ugali, sa inyong araw-araw na ginagawa, hindi lamang kung anong sinabi ni Jesus, kundi kung sino si Jesus. Mga kapatid, sa buhay natin, ito po ay isang malaking, hindi lamang hamon, pagkakataon, na kahit kailan, kahit saan ka mapunta, huwag mong ipagdamot ang kaalaman mo tungkol kay Jesus. Kaalaman hindi lang galing sa talino. Kaalaman hindi lang dahil sa profesyon mo. Kaalaman dahil sa sinunod mo, sa ginawa mo. Alam mo ninyo, isa sa mga labis kong pinagpapasalamat pa rin ngayon, ako po ay nasa Our Lady of the Assumption Parish ngayon. Isa ho sa pinagpapasalamat ko ay yung mabigyan pa rin ng pagkakataon. Sa Malati ho ako ngayon. Akala ko nung una, pagkakalipat ko doon ay maiiba na, mababago na. Baka hindi ko na makaya yung mga pinagagawa rin ng Panginoon. Yung ating mga charitable works, pastoral works. Pero tunay nga naman, na walang na tinawag ang Diyos na pinabayaan niya. At tunay nga naman, na kapag gusto ng Diyos, sabi ni Saint Mother Teresa, if it is the work of God, it will continue. If it is the work of God, it will continue. Kaya, saan ka man dalhin, ano ka man maging, saan ka man ipwesto, ano man ang ibigay sa'yo, huwag kang matakot at madamot. Dahil kung yun ay kalooban at gawain ng Diyos, sumunod ka. Sumunod ka lang. Mangyayari rin yun. Kaya mga kapatid, habang ipinagdiriwang natin ang panahon ng Pasko ng pagkabuhay, hayaan natin na gamitin ulit tayo ng Diyos sa kanyang kalooban, sa kanyang kagustuhan. May isa pang medyo mahirap gawin
na sinabi rin si Mother Teresa. Bukod sa, if it is the work of God, it will continue. Minsan nasabi niya ring, allow God to use you without consulting you. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa pagkakataong ibinibigay mo sa amin araw-araw upang ipahayag hindi lamang ang mga sinabi mo, kundi ipahayag sa aming mga ginagawa, kilos at pag-uugali ang mga ipinakita mo, ang mga ginawa mo. Tulungan mo po kami, Panginoong Hesus, sa mga pagkakataong kami natatakot, nagdadalawang isip, na ipahayag ang mabuting balita dahil sa aming sariling kakulangan, kahinaan, at kahit kasalanan. Samahan mo po kami, Panginoon, sa anumang kami dalhin, sa anumang oras mo kami tawagin. Gabayan, tulungan mo po kami. Narito kami, Panginoon, handang ipahayag ang mabuting balita. Amen.